ng Rotary Club of Batanes Yaru o RCBY ang isa na namang edisyon ng Kapehan with Yaru The Candidates Fora Series. Sa edisyong ito ay makakasama natin ang mga kumakandidato para sa Sangguniang Bayan ng Mahataw. Sa 22 kandidato, siyam lamang ang matapang na humarap sa hamon para sa isang makabuluhang talakayan. Mula sa Liberal Party, Engracia Cesa de Mata, Aurea Au Faeldon, Romeo Romy Galolo, at mula naman sa Partido Federal ng Pilipinas, Noe Adelino Fabro, Jose Joe Facuri, Nestor Pacuno, Randy Poncio, Ramona Monet Tabuso, at Evaristo Val Come. Alamin ang kanilang mga plano at opinyon tungkol sa iba't ibang isyu na kinakaharap ng bayan ng Mahataw. Kasama ang mga panelists mula sa Rotary Club of Batanes Yaru: Albert Calagi, Manny Obedosa, Cesar Calma, Liza Obedosa, Vicky Mata, Nancy Calma, at Lynette Calagi. Kapehan with Yaru, The Candidates Fora Series, on Hot Seat, The Candidates for Sangguniang Bayan of Mahataw. Malaking responsibilidad yung magsisilbi ka sa bayan. Pero nung naisip ko, bakit hindi? Wala namang parang limitation para dito. So bakit hindi ko i-try? Nung naisip ko to, wala akong second thoughts, wala akong doubts. Kasi ang gusto ko is, bilang babae, gusto ko talagang makatulong. Sa parte ko, personally, gusto ko makatulong sa taong bayan. So, as a citizen of Mahataw, marami na rin po kasi kami nakuhang tulong sa bayan ng Mahataw. So, why not give it back, pay forward? So, I hope magampanan ko yung magiging responsibilidad na mas maiigitan ko pa kung anong maibigin na tulong sa amin, sa akin ng Mahataw. Bilang isang naging barangay kagawan, lalo akong na-challenge na ito ay public service na alam ko naman na may abilidad ako na para matulungan yung komunidad. Based on aking pinag-aralan, gusto kong makatulong para matugunan ko din ang pangangailangan ng mga kababayan ko bilang isang public service po. Yun lang po. Mga kapayas kong bata ko, numincho dyan do nakaraan dyan na makiya may kandidato. Lumanon mamakiya pa ko pero tukak-tuktok ko siya tao sa problema ng kamakayaan tayo. Dahil dyan mo namin nakatatika no mga musa. Ang nauriyo, may udyok dyan na makiya may kandidato. Kaya ako gustong bumalik ulit sa servisyo kasi gusto ko rin, simple lang ang sagot ko, gusto ko ulit makatulong sa ating munisipyo at sa ating mga kababayan sa Mahataw. Ako po ay incumbent sa mga bayan ngayon. So, ang nag-udyok sa akin para kumandidato muli ay upang may pagpatuloy ko ang aking mga nasimulan doon sa 3 taon. Para sa akin kasi, kulang na kulang yung 3 taon na yun na pagsisilbi sa aking bayan. So, gusto ko pang madagdagan o makibigay ko pa kung ano pa ang mayroon sa akin na pwede ko maitulong sa aking kababayan dito sa Mahataw. Yun lang. Marami siguro nang tatanong, Vice Mayor ka pa, ba't babalik ka pa sa pagka-SB? So, ang simpleng sagot siguro dito, ang daming programa na kailangan pa ng munisipyo ng Mahataw. Ang kailangan siguro dito ng monitoring, updating ng lahat ng hinihinging ordinance, mga resolution ordinance, kung paano ma-implement, ma-monitor kung saan mo binato yung resolution. Kasi isip siguro ng mga sanggunian kapag nakapagpasa ka ng resolution ordinance tapos na yung trabaho. Hindi po hanggat hindi po nakikita o na-implement yung hinihingi yung ordinance o implement resolution, kailangan po suman po namin yan. So kung sakaling palagi tayo nababalik sa konseho ng po ng mga tao, kahit ano,
sektor o programa. Kung naayon sa programa na po ng mayor, tutukan po natin yan hanggang ma-implement at maibigay sa kabinet kung ano yung epekto ng resolution o yan. Dahil lang 63 years old ako, 43 years ko on ICB dumangan ko ya. As naging employer ko ng natin as a teacher. So ako tayo ko ano din dumangan ko ya. Nag-udyog dyan na makiya may silbi. Ang may kulang pa naka-teacher ko, support one class, DepEd, at sa akin ko, kung silbi ko, dumayan. Ang may titay-tawan, kumipot pinag-concentrate yan, doon ang isro isula. Tapos dyan bro, ang sa akin ko, tungkol o servisyo ko ng mabayan. Para po sa akin yung the very thing na pushes me forward to do this, yung tiwala ng Partido Liberal ng Pilipinas, yung tiwala ng aking mga kamag-anak, aming pamilya, at yung tiwala ng aking mga kaibigan. Kasi naniniwala ako na nung trust regime ng tao, aran na isabas karo pero ahisa daw na reabas siguro maka 100 saba pero nung kapili daw di mo batas nung trust regime na kaya mong trabaho. And lastly, yung tiwala ko din sa sarili ko kasi mapauna pa ba, may kumita pa ba do partido o kapay kandidato ko anja ko hahaw na kaya. Thank you. As to the motivation why I still run for elected position, for the last 15 or 16 years, I've been in the academe sa mainland. I was serving none of my kababayan. So, I opted to go home dito sa Batanes, specifically dito sa munisipyo ng Macataw, and run for SPN. Luckily, nanalo po. So, I am seeking for another term na maipagpatuloy ko ang serbisyo na ibigay ko sa Macataw. Lalong-lalo na yung training ko sa academe, nagagamit ko po, lalong-lalo na sa pagdadraft ng ordinance or resolution. So, my colleagues can attest to that one. And second thing na para sa motivation ko kung ba't pa ako tumakbo is to support the program of the specifically the mayor. Kung ano man yan ang ilalagay niya sa kanyang legislative agenda, so supportan ko yan sa council. Thank you. Naman siguro, alam naman po ng lahat na ako po ang kasalukuyang presidente ng Asosasyon ng Kababaihan ng mga Tao. So, yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit po piniling o mag-decide na tumakbo bilang konsehal. Gusto kong tutukan ang kababaihan, hindi lang ang kababaihan, sabihin natin, chairperson ng Social Welfare Development ng mamamayan ng Macataw. So, pangunahan ko ang kababaihan. Gusto ko sana magbigay ng inspirasyon o maging modelo sa kanila na at magkaroon ng boses, ng pwesto, ng kababaihan sa konseho. Magbigay tayo ng maraming opportunities para sa kababaihan. Kasi everything follows Kung may nakikita silang naglihis sabihin natin sa kababaihan, mapalo na dyan ng youth. Siyempre, hindi kami magtatagumpay kung wala ang tulong ng kalalakihan ng gentleman. So, kung akong pagpipili ng committee, siguro yun ako sa, alam ko, mas may power ako. Ang hindi ko na ano kasi yung dati kong chairmanship is finance. So, yan. Kung are samples na po, ma'am. Kung akong papalarin, I still tsaki kong nawilin ng hahawakan kong committee. Dahil gusto kong amendahan uli yung revenue code ng munisipyo ng Macataw. Para, kailangan ma-update yun po lagi para makapag-collect tayo ng taxes, ma-increase natin ang revenue ng Macataw. And kailangan natin mapalakas ang ekonomiya ng Macataw. Kailangan natin bigyan ng support yung mga business sectors, lalo na yung maliliit. Mabitin ako to Cornwall as a cultural worker no committee on cultural heritage. Kasi the
the sector ng tourism and agriculture, these three committees are interconnected in a way kasi Batanes is Batanes, di ba? So, kailangan pangalagaan natin yung heritage para maboost pa natin lalo yung tourism. So, cultural heritage, tourism, and agri. So, yeah. Ako po ay bilang presidente ng farmers ay gusto ko din matulungan yung farmers sa agriculture, pero based on pinag-aralan ko, yung profession ko, I choose infra para kung bakit ko yung infra, makatulong din naman ako sa farm infra, makatulong din naman ako sa farming na kung gusto nilang ayusin yung farm to market role para mapabilis yung pag-import nila ng mga produkto nila sa farming ay matulungan ko din sila. Kaya yan yung maano ko yung infra para ayos ko yung daan o construction bilang isakyan o kabahayan tayo. Kaya may trabaho ako so 33 and a half years to highway. Nakaipunta ko karami construction, maintenance, planning, dawa. Anturahan ako sa pagkakataon ang mga yatudo infra. Sabi ko sa bicara sa problema na sa mga sarano na mansado katutunan sana maayos na pagkano ipagkaya ko kahakakauta kaya sa tayo masas binibinyay at patin binibinyay. Thank you po. Even though I came from the academy, I will be opting for the Committee on Finance. Why? As of now, I am the incumbent. As of now, as an incumbent SP, I'm handling the Committee on Finance, and I have a direct help to the barangays in approving and passing their annual budget, as well as the annual budget of the LGU. Second is to improve the collecting of fees and charges, not just only pass the tax code, but rather pursue the rationalization of the fees and charges that will be collected in the local government unit. And for the information of the body, kapapile ko lang po sa Sangguniang Bayan ng Mahataw ang Trade and Industry Investment Board Ordinance. So hopefully, papasa po sa Sangguniang Bayan. Thank you. Councilor, of course, sa tagal ko sa DepEd, 27 years, education pa rin ang pipiliin ko na committee. Kung bakit, kung anong dahilan, dahil alam ko, sa tagal ko sa DepEd, alam ko kung ano ang problema sa DepEd. Although, hindi ko magagawa yung ganitong gusto kong trabaho kung walang suporta ang mayor. But at least, sa akin naman, nagsimula or nagagaling kung ano ang gusto kong gagawin para sa kabutihan ng mga mag-aaral natin at ng DepEd sa kabuuan. Sa naiingat sa practice ng sabi ng mga tao, lahat po ng programa ng national government nandito na. Ang nakikita ko, yung prioridad na nanggagaling po sa Sangguniang Bayan at saka yung gusto sa CCTV. So sa amin lang, ang unang pagtutunan ko, lahat ng mga prinsipyo na dyan kung paano yung kabuhayan ng taong bayan. So, ang gusto ko nga komite kung sakasakali pala rin tayo, komite ng agriculture or trade industry. Kasi sa agriculture marami itong pagtutunan. Number one, marami tayong sektor Pero na tayong makukuha na livelihood sa example, BIVAR, sa DON. Ang tawag sila ng LGU, tulungan sila kung paano makakuha ng mga assistant na to. Kung ako po ang pagpipiliin,
since retired teacher po ako, education po ang pipiliin ko. 41 years ko sa edukasyon. Alam, noon, nandiyan po yung mga teachers na hindi ko sinasabi na magagaling. Pero ngayon, lumalis na yung mga ibang teachers, nag-retire na yung teachers, home economics, agriculture, industrial arts teacher, wala silang STEM teacher. So, ang gusto ko dito, if ever na mananalo ako, siguro, hahanap ako ng paraan na magkakaroon ng training sa mga teachers ngayon doon sa mga subjects na kailangan na itutukan ng DepEd ng mga tao. Tulad ng industrial arts teacher, agriculture, yung STEM, special teacher, wala silang special teacher ngayon. Yun lang, thank you. Para dyan ka na, siguro, to support yung mga commercial, supportan. Kasi sila yung magbibigay ng tax o ng pagkakitaan ng isang munisipyo. Tulungan sila para hindi yung parang nililimit sila para lalo silang maganahan na magbigay ng pagkakitaan ng isang munisipyo. Yun lang po. Follow po. Anong kasimplihan na mabiyak mo paparin mo isip doon sa kaibigan sa bilog do komersyal? Maparin mo isip doon siya? Halimbawa yung nakaupong SB. Siguro, tepat din siguro kaalaman ko doon pero dyan pwede kong i-consult sila para malaman ko kung paano ko gawa ng paraan para ma-encourage po sila na itutuloy po nila yung business nila, commercial nila para lalong additional income po ng munisipyo. To answer that question, since I'm the incumbent, one is yung collection natin ng taxes gawing mas maayos. Second is yung munisipyo natin gawin nating business-friendly municipality. So ano yung business-friendly municipality? Paluwagin we lessen the restrictions. Kasi nadi-discourage yung gustong magnegosyo from the very start na sobrang higpit na nung mo na requirements niya eh. You are killing the baby ay yung business at its infancy. So hindi pa nga siya nakaka-take off, pinapahirapan mo pa. So, as part of my advocacy dun sa Trade and Investment Board, which I filed in the SB lately, last session, doon nakalagay kung paano natin gawing mas business-friendly ang Mahataw. Mapalik ka madalo sa kasample na nagkaroon ng existing sa yung revision na napakalaman mga bayo sa sabi ng bayan. As of now, pagdating kasi sa collection of taxes, medyo nahihirapan pa yung Mahataw. Lalong-lalo na kasi we want to have the automation na yung mag-e-gov na tayo, yung advocacy ng administration pero hindi pa kaya. Second, pagdating naman doon sa balak natin na gawin sa business, bigyan din natin sila ng ganito, for example, yung capitalization nila ay maliit lamang, pwede natin silang i-exempt sa pagbabayad muna ng tax. By the time that they will grow, nakakuha na tayo, may employment na sila, doon pwede natin silang bigyan na o singilin na ng tax na corresponding doon sa kanilang kinikita. So hindi yung maliit pa sila, kukuhanan mo na sila ng tax na sobrang higpit. So let them grow first and become a good business. Kasi nagdo-domino din yan eh. It helps everybody in the community when there is a business. It creates employment, it creates revenue to the government. Thank you.
I would agree with SB Nestor na make Makataw a business-friendly community. So coming from a business owner perspective, nagsimula po ako as a peddler. Nagsimula po ako 2021, natitinda lamang po ako ng burger. So I took a leap of faith, nag-usap kami mag-asawa, why not mag-cater tayo ng mas malaki. So paunti-unti up until now, nakakapag-cater na po kami ng mas malalaki, even the government. So yung tax, actually sa akin mga negosyante, maliliit na negosyante rather, sa akin sa ulo yung tax, kasi bubuksan ng libro namin dyan. Pero ito po ay isang malaking responsibilidad at mas malaking tulong pa rin po sa bayan. So ako po bilang business owner, I would inspire or encourage each and everyone, hindi lamang po yung mga kababaihan na we can start small. Kasi kami, nagsimula kami maliit, pero kahit maliit na sari-sari store yan, makakakuha ang community ng Makataw dyan na maipatutulong para mas lumaki pa ang budget natin. Yun lamang po ako. Ito ginagawa mo ngayon na nag-upgrade ka, willing mo bang i-share yung technology na yun? I mean, yung galing mo sa mga kabayan yung bata. Possible ka, kompetensya mo na. Dahil ikaw, politiko ka na, di ba? Para makatulong ka. Definitely gusto ko siyang i-share. Kasi kung ano po yung natutunan ko sa pagluluto, honestly, hindi po ako nag-culinary school. Hindi po ako, graduate po ako ng computer science. So from encoding, naging laman po ako ng kusina. Lahat po yan, nakuha ko po yan online. So ano po ba yung nakikita natin sa online? Lahat po yan shared. So why not share it to everyone naman? Para mas marami pong makinabang. Diyan ka ng sa mag-create sa sinunga sa smagi tao ang mag-create so kaya business sa kasinunga sila so may nanas business sa medyo sa manudyan dapat ang sinunga sa dapat magkaroon ka so employment additional niya pagkaroon ng tao. Okay, thank you very much. Follow question na ako mag-iyak yun. Sabi ako yun, ikaw mapagdudot ako yun. Nakikita ko kayo mga farmers natin na kulang lagi ang mga productions at dalis ng mga gulay, diba? Na mga karne na pwede produce natin dito. Ano ba yan? Kung noon sinasabi, 70% ng basic foods natin, mga gulay natin, kaling Metro Manila. Lalo ngayon, kung na sa Makataw, kung hindi lalo, halos sa nila, pakapalan ng tampo. Ano nakikita mo hanggang sa tingkain sa mga kababayan natin to go in farming at maproduce natin na makapag-provide ng sarili natin na pagkain? Lukalwa na sa muli, ang mahirapan o umhakaw ang manamay sa mga tao, yun ang matuso pangandiranta sa tuwisa, tumitang-itay. As nakahap na lang, may mukha-mukha so tayo nilitoy. Parang homies kas pag nagigagaw ng kadwan. Takang katay oras ka mahal no kapay bungkal mo so tana, mayarado, karang may ikaw tayo oras kayo pamagan mo. As na ulit mabuya pa, medyo at siya sa gugulay ka sana, masaling kapag mga kasilong. Pero pagdating sa marketing, okay naman. Panaka-harvest ka. Okay naman. The senior, makin ko do project ng senior. Bawat barangay, ang yan o garden, ang payo cita-citanda, so kakapanda sa mundo. Ang mancha mundo nga, ibang miyano i-garden naman, may harvesting nga no, narari ko senior, kaya siya itakaw do, may katibol. Dukaw yung anak, last December, rabo may contribute naman do, picnic naman do, barangay, hangin. Yung puntago do na put up doon ang pera. Ngayon, ang gusto ko ay sana magkaroon pa ng mas magandang mikuhabang garden. Ngayon pa siguro kadwan, apakakaba naman akmaso panuto-nuto ngayon. No puto making, no rin made of rice. Kasi no rin patungkol na mas to it. Ano question? Kung sakali manalo ka as member ng Sangguniang Bayan, paano paringin mo ito? Ang paringin mo programa, resolution, wala ko binasa. Kasi nung batang mga senior citizen. Sabi natin sa may gano'n, may inspired magkaroon sa livelihood. Okay, good.
kami sa ano. Kalakarin ako, niyan na napag-usapan ng senior, kapag bakod naman sa asa business naman, at sa ngayon na kalwa na members ng senior, ikaw po dahil mga may prepara do ang naman na yung office niyan daw rin. As sila kalwa, ang may daipang alutri. Ang amon suna, apay na ang naman ng artist daw, daw rin kami so, may pananggan di kami permi matsi depende sa mga job orders niya. As nisis rin naman daw sa mayor daw, willing siya as window jaman daw sino. Siguro, ang mandato mong sabihin ba yan? Paano mapalaki yung income ng LGU? May paano kasi yung tasong investor natin o invite? Ingat ko lang yung sabi ni Mr. Pakunoy and Mrs. Taguso na kung pwede. Kasi yung BIR, yan ang balita ko, napakalaki. Pero NGO, wala kayong magagawa yan na sino yan. Kung ano yung babayaran ng nag-i-invest o nag-umpisang mag-ibigay siya dito, yung dapat napag-aralan po ng NGO. Kung paano lang malesen o kung pwede. Halimbawa, for example, kung palagi tayo mag-i-invest kahit kapiha lang yung yung konti-konting i-categorize natin. For example, makakatulong sa employment. Kung nag-employment sa lang 5 to 10 or more, parang exempt, kung pwede, exempt sa mga tubig. Kung ano yung sisilang ng LGU, mag-i-discount sila sa 3 o 1 to 2 years bago sila makapolo. Kasi tama yung sabi ni kasama ni Nestor bago isa lang, kinamatay mo na. Mas specifically ba may isa ka example yan ba yung mga isa o yung bayan na sino pa rin yun magmaya mo mas kailangan sa sektor matulungan may negosyo na existing sa negosyante mabigyan so mas makuha sino? Kasi marami. Anong sino? Employment ba o income ng LGU? Pag sinabi natin kasi income ng munisipyo, may pang-income ng munisipyo kung hindi natin natulungan ang kababayan, lalo na sa negosyo. Kaya palakasin mo yung business sector or matatagal ay strategy. Depende sa pananampalataya. Kasi dalawa lang kapag nagka-invest ka ng makatulong o i-generate ka ng employment. For example, si Sir Manny, ang dami ng generate employment, baka mabigyan ng bawas sa babayaran sa munisipyo ng tax ng constructor fee, yung galing sa LGU. Pero sa national, hindi natin patalaman. Yung nagsisimula lang, baka pwede kung papayagan kung sakalit pala rin tayo mag-implement ng mayor kung sinong mananalo for the first 1-2 years di mo na sa magbayad ng mayor's permit kung ano yung babayaran na sa munisipyo para makainganyo sila at saka mayroon man tayong programa national yan ang tutulungan natin sila kung paano sila maka-accommodate, makakuha ng mga livelihood na yan. Kaya nang sabi ko kanina, ang daming programa ng gobyerno, ang kulang yung pagtutulong, pag-inisip. Kasi karamihan na kababayan natin alam kung paano makakuha Okay, may lang sagot ko. Para lang sa akin, para mas lumaki ang revenue natin sa munisipyo, ay tulungan natin na ma-recognize itong mga business owners natin. Para sa ganoon, mas lalo pa nilang pagbutihin o kaya mas lalo silang mainganyo sa pagpapalaki na kanilang business. Kasi kung malaki ang business nila, mas malaki ang maibibigay na revenue tax sa munisipyo natin. So, yun lang. Bigyan sila kahit man lang na siguro certificate or a plaque of recognition
nabigyan sila ng recognition. Ano kaya kung sakali mahal ka ng mga member na sa ng bayan? Ang pagpasaw makuya mo kulang dumataw ay negosyo tapi pa rin na i-recommend mo doon kay Linda. Makapalit sa agriculture, makapalit sa fisheries, makapalit sa etc. Okay, siguro maybe masakit ito lang ang tabo, parang nandito lang lahat. Kung sa agriculture naman, parang ano tayo, seasonal din tayo, the same as fishing, seasonal. But yes, pwede natin tulungan both agriculture and fishery. Kahit gano'n na medyo nawawala sila ng pag-asa tuwing dumating yung samahan ng panahon dahil nasisira nilang mga pananim. Pero bigyan lalo pa natin silang ibus para ituloy pa rin nila ang kanilang hanap buhay na gano'n. Kasi alam natin doon ang muna ang kabuhayan, ang ikinabubuhay ng mga tao. Para sa akin, isa sa para lumakas ang ating collection, isa po yun na dapat paigtingin ang collection natin sa fees and charges ng munisipyo. Secondly, yung katulad ng sinabi ni SB Nestor, kailangan meron tayong i-encourage natin yung mga small businesses kasi sa pamamagitan ng mas magaang na requirements para mas maraming mag-engage sa business, mas maraming collection. Kasi ang galing sa businesses ang malaking collection ng munisipyo. Ano po nakikita yung strategy ng CESA upang ang collection ay mas effective? Lalo maimagaan yung sa businessman, ang mga kababayan natin magbayad ng business para ng taxes. Well, kailangan kasi balikan natin yung revenue code natin. Tapos isa-isahin natin yun kung ano yung lapses ng munisipyo. Kasi meron yun hindi nila nakokollect na nagdi-business sila pero nila nakokollect yung taxes nila. So kailangan yun, balikan yun. Tapos yung nasa baba, yung mga collectors natin sa mga kailangan paigtingin nila yung pagpunta nila sa pag-ikot nila sa ating bayan para makolekta yung dapat kolektahin. So, other than real estate taxes kasi diba, we have other industries na pwede natin tukaan. But do micro businesses, it may look backwards, pero mapalitan may benchmark and then adopt sustainable practices. Another thing is yung capacity development to micro business owners in order for them to, engage or migrate to digitalization and yung e-commerce na sinasabi. And then, another is yung marketing nila. Another industry is yung the tourism industry and agriculture. Mabitin para dyan na may tie-up yung agriculture and the tourism. So, the tourism industry naman, mabitin ako ang the cultural heritage. Kasi ang mabaw pa tayo to turista, diba? So, it's our culture. Yeah. So ano po nakikita niyo sa roaming na strategy upang sa current na situation ngayon ng mga tao about tourism and agriculture? Ano nakikita mo na paraan upang lalo pa ito mapaganda o ma-enhance? Tapi ano kayo ganda sa imahatawang maguyado, picture ano kayo involved in tourism lalalo bigyan nila ng pansita para kumita sila sa maraming turista dumadaan ng mga tao. May isang Timbang may bisita, may isang Malboro country na may bisita. Ano kayo pwede mai-offer natin na coming from sa culture natin or sa agriculture natin? Para dyan, since I'm involved with travel agency or tour operator, which is the Gora Travel and Tours, we are trying, ito kami mantaso paraan para ma-implement ng no farm tourism ng Daya. Kasi it's very, very nasubukan na siya sa ibang probinsya na talagang malaki ang kita mo doon. So, one strategy is yung partnership ng private sector dun sa government
to ask for help, especially to agriculture sector, na parang tulungan kami dun sa pagpasimula ng farm tourism. So, though meron naman kaming mga knowledge on how to start it, pero yung parang ano ba yung mga limitations and ano ba yung dapat na kailangan naming simulan when it comes to farm tourism. Kasi it's what you call this, yung asa siya ka-promising attraction to boost yung kita. Well, si LGU talaga yung makikinabang in the long run, diba? Diyan lang, ipatiran sa tao, dapat tayo ngayon sa masalo makataway ang no property. Arila ng mabit, pero kailangan i-improve ta pasaw sa tasaya no maya na saya na turista tasaya as katuta pa dira so mabidaya masaso parking space na sa tangkado ng mabila sa maka sa dore so kan sa so magbiyakan na sa siguro another sorry do mga businesses ka sa Talo ngayon turista do mahatawayan. Pero nagsipan na pa ang kalinisan na no may palipon. Taalang mabito, mga itanyayas ka na sa turista dawas kay tusaw tachil, baka tachil, may amudat tamo. Karang, ari ko sa patakam yan uman-maintain. Pero sana, kay bakit pa o i-site-saya ang nayandan ng mga turista. Asyan kapay pabigataso, servisyo pa, girado, mga turista. Tagalawri, ang lalo sa mainganyo o mga tourist ang mga itupayan. Thank you. Diyan ka naman nun importante na information education campaign na yung grassroots. Kasi paano natin ma-implement yung mga programa ng LGU sa tourism kung walang appreciation yung masa. So, hand in hand si LGU and the general public na dapat ma-appreciate natin kung ano yung ibibigay ng turismo. Pangalawa, yung pag-implement ng, well, siguro it's beyond the capacity of the SG, sorry, kasi implementation ng yung tourism ko, kasi our tourism ko, diba, Sir Vice, it's very promising and so I was able to naman yun, nakita ko yun, and maganda. So, yung implementation nun, and then, number 3, yun, pag na-implement mo na yun kasi it goes, kumbaga parang tuloy-tuloy na yung yung kita mo doon eh. Kasi, well, inevitably, hindi naman lagi maganda ang panahon. So, diba, during the times na peak season, diba, doon tayo aarangkada. First is magkaroon ng mga infrastructure projects that will support the tourism industry. Second, encourage natin yung mga small businesses to cater the tourists na pupunta dito. For example, they will create products that will be sold to the tourists, specifically mga souvenir items. Pag tinignan natin dito sa Mahathao, mahina yung business activity natin kumpara sa Sabtang. If you're going to look at the case of Sabtang, Duport Palan, Manado, Magkatawid sa Bayanam, araw bilakawan daw sa souvenirs. Pagdating mo sa iba na, they had a honesty coffee shop. But in the case of Mahathao, halos wala tayong naibibigay sa tourism. So, let us encourage the community to participate specifically in the small business enterprises that caters the tourists na pupunta ng Mahathao. Thank you. Para sa akin, kailangan i-recognize natin yung maliliit na manggagawa, gumagawa ng mga souvenir products para sa mga turista. Sa pamamagitan ng sana makapaghanap ang LGU na meron siyang magandang space para sa mga lahat ng nagtitinda ng souvenir items. Kasi yan ang kulang natin sa mga tao eh. Marami tayong gumagawa dito eh. Hindi lang natin sila nakikita, na-recognize. Kasi wala tayong espasyo binibigay sa kanila. Naya siguro man yung mga kitaan ng LGU. Kung sakali pala rin tayo, naman siguro kita na mayroon tayong tourism,
yung one-stop shop na kung saan sila pupunta. Tapos pangalawa, yung info dissemination sa ibang bayan natin. Kung ano yung mahataw, ano yung makikita sa mahataw. Kasi ang nakikita ko sa mga tourists natin, hindi na tinitingnan yung infra eh. Ang tinitingnan nila, yung natural scenery natin. So anong kailangan yan? Yung kanang mo ng teoring, cleanliness, talo na ng mga CR natin, although mayroon tayong pondo para dyan, pero limited po, pinamataw mas priority, kailangan na ayusin yung munisipyo. Daw, ano dyan ka na sa mga misa kung ano naman mag-establish tayo ng Central Municipal Tourism Office, tapos kung ano yung nakikita niya ko yung comment ng mga tourists, yan po ang susundin po namin. Ako talagang hindi ko talaga akong matinda. Kung saan po yung bagay na kikita tayo, makakatulong sa pamamayan, yun po talaga lagi yung parang goal ko. So, ako po, ang experience ko po is, at saka sa isa sa mga bagay na papansin ko, dito lamang po sa mga tao, kulang po talaga yung parang remembrance sa atin ng mga tourists. Sa mga lugar, mayaman na mayaman tayo, pero yung parang, punta tayo dito sa Mahataw, meron akong keychain ng Mahataw, parang gano'n. So, ay, natikman ko to sa Mahataw. So, nag-umpisa ako, nag-bake ako ng isang muffins. Actually, nagustuhan siya sa mga ibang cafe, and meron ako mga feedback na nagustuhan to ng mga tourists namin, nagustuhan to ng mga doctors namin. Yun yung Wakay muffins. So, parang, doon palang nagkaroon ako ng idea na, sige, pwede pala to. Pag nag-season ng Wakay, talagang kukuha ako ng marami. At least, kapag yung mga tourists natin kumakain lang sa kahit saan sila mapadpad eh. So, kung yun, nasusuplayan ko sila isa-isa, nakakakuha ako ng feedback na, pwede palang gawing muffins yung Wakay, yung sweet potato. So, pag una kagad pa lang nila, maaalala na kagad nila, gawang banana. Yan lang. Parang follow-up answer ito eh. Kasi parang naibigay na. But actually, para sa akin, lalo, kasi yung dito sa Mahataw, talagang mayaman tayo sa turismo. Kung ang pagbabatayan natin ay yung scenery natin. So, nakikita ko sa ngayon, ano ito, kaya kung isa ito mga turista natin, hindi na sila bumabalik or muli pa sila pero isang beses lang. Kasi pagdating nila dito, wala nang pagkaibahan eh. Ito, view deck, ganun pa rin. Yung rock whiting, ganun pa rin. So, para sa akin, gawin natin itong ay pagandahin natin lalo. Tulungan natin, ang LG natin, tulungan natin para mapaganda, para sa ganoon, mainggan pa natin dito mga turista. And then, isa pa, ay kulang tayo sa mga kinatawag na kainan. Kaya yung sabi niyo muna. So, pwede tayo magpatayo ng kainan. Kasi itong mga turista, hindi problema sa kanila ang pera eh. Ang problema nila, kung saan sila makakabili ng makakain nila na pagkain Batangas. Para sa akin, yung good hospitality. Saka, pwede akong magipagtulungan dun sa mga tour operator. Tanungin ko yung mga issues and concern po nila. Kung anong magandang programa o lalo nating ma-improve o pagandahin pa para lalo ma-encourage po yung mga tourist po natin. Saka, pa-improve po natin yung mga tour site po natin. Kung pwede, dagdagan pa natin para mas marami yung mapupuntahan ng mga turista po. Yun ang po. Para sa akin, yes, payag ako. Kasi, kita mo yung kababayan mo, walang bahay. Di ba? Although, isakripisyo mo yung bukid mo na alisin mo yung agriculture mo dyan para patayuan ng bahay. Pero para sa akin, mas importante yung bahay na pagsisilungan ko ng aking pamilya kaysa dun sa pagkain. Pero kahit pareho naman
naman talagang ano ito, importante. Pero at least mayroon tayong mabibili kung sakali. Kaysa wala kang bahay, pagdating ng bagyo, ano ito, wala kang matitirahan o kung kaulang mo kung pumapahan ka lang hindi mo alam kung kailan ka paalisin. So para sa akin, payag ako na gagawing bahay o kaya pagtatayo ng bahay, yung agricultural na bukid ko. I would also agree na to give portion doon sa mga kababayan natin na walang sariling tirahan. Siguro naman mas malaki yung mapapakinabangan ng taong titira doon kaysa naman na parang let's say matenga ng matagal yung isang property. Although nakukuha na natin of course in terms of agriculture. Pero andito na tayo, gusto natin makatulong, gusto natin maging maayos yung community natin. Unang-unang ayaw rin po natin ng mga informal settlers at yung may mga cases na hindi makabayad ng upa ng bahay. So I think giving opportunity para sa mga taong naghahanap ng sarili ng tirahan, mabigyan po natin sila ng pagkakataon. Thank you. Sa akin po, yes. Kasi nasa CLU po natin sa group, pwede po pagpahayang individual kung mayroon silang bahay sa bukid. Pero may regulation siya. Hindi siya lalampas ng 80 square meter regardless of malaki o maliit ang bukid niya. Ako ay okay yan. So kung sakaling pagkaling tayo, isusunod ko na advice o amend yung CLUP natin para mabigyan natin ang oportunidad yung kababayan natin na walang lugi sa bayan para makapagbahay sila sa bukid at lalong mapaigting o mapabuti yung pagbubukid nila o pagdating nila para sa taong bayan. Agree po ako, supportahan ko po sila na magbahay sa agricultural land. Una po, kung wala silang lote sa bayan, alam po natin na limitado naman yung bayan natin, o bundok na, palibot. Kung yan lang yung pwedeng pagbahayan niya, bakit hindi ito pagbigyan para sa security bond na? Lalo na kung may bagyo o kalamidad. Para yun naman yung gusto natin, yung seguridad ng mamamayan. Yun naman po. Diyan, pwede ko pumayag gawin, pero bigyan matapa. Kung maparinaya, marakarakta na yan, kakita saya, bigyan ka po dyaw yan, ito maparina. Hakawin, aji mo ka disgrasyan. Kasi yung takil lang, di ko siya kubendan, pagka na yan, kabuko ko ng diwayan ta. Dawa, dyan lang, biyagan ko pero si banta po katakwaya, di mo ka disgrasyan, karakrakta ng tanan mo pa rin nakakawin. As numa pa rin nakakawin, ano pa rin ang i-preserve na para ng agrikultura na. Parang dyan na i-question pa muna sa sarili ta or kasi collaborative organization so we should set our priorities first and then afterwards naman with respect to existing laws and climate change syempre papayag din naman ako kasi malumad din yan lalo na summer makuhat so makita may bahay so aran rakawong patake kasi para pasalaw sa one and to minimize din pagano kuryente Lowly, nung ka-set as priorities na kasi ano ba yung mas importante, yung tao o yung environment? Well, both naman ng importante. So, it's a matter of balancing the biodiversity. Yan lang po. Para sa akin, yes po. Kasi ang shelter importante po sa tao. Tapos, balikan na lang po natin yung zoning ordinance natin. Amendahan po natin. Para, pero dun sa dun sa hindi hazardous sa tao. Yun lang po. Sa akin po is yes. May sukal pa na niya ang gusto kataan. Pero, ang mas sinatawa si Joe and says, tawag pa tao lugar. Mabi, di yung lugar na may mga just tawag Joe ito na magkasuli, di ba? Yung takiya ito, yung natatayad kaubakan, for so many years ang napakaspabaw
nice to meet you. Thank you. It is a question of food security at saka safety. So, kung akong tatanungin, papayag ako na gagamitin yung agricultural area as long as hindi siya located sa hazard-prone area. Kasi kung papayagan mo na magtayo ng bahay, pero delikado, parang pinatay mo na rin yung kababayan mo. So you have to consider it. Second, papayag ako at boboto ako sa revision ng CLUP pag safety yung lugar. So, ang bahay sa kapagkain ay parehong basic necessity, pero uunahin ko pa rin yung titirhan ng kababayan ko kung kailangan. Thank you. Pag-ipot kay Sula lang, kaso yan, compost pit naman. Pag magsakawag ka, pay gusto daw. Tapos may balyawad na asil pinansit garden. No plastic ang ako doon, kung sibandas ka lang apa niya na pilo na lumapaya ba yung sa urong pa rin yun na ka-Wednesday na ako rin sa tabo o plastic bottles as kada plastic ay yung bottles saya as i-aripay yung iba ko ng daso kaya daso siguro tangwanan sa bigidakaw so no ano ko dyan manumang hanggang tapos ako pangutbihan at yan to may puka do rarahan naman na jino tapos pampamasal po kamot ano na ikalat to rarahan bilang negosyante po, kami po talaga yung malaki ang pagsabasura kasi ang dami po namin ginagamit sa pagluluto sa totoo lang. Lalo na po yung mga, of course, yung mga ingredients kami ng plastic containers nila. So, ako po, kami sa Petonios, as much as possible, marami na nga kami kinukuha ingredients na ang container nila ay plastic. So, kapag nag-deliver kami ng pagkain, as much as possible, we see to it na kahit paano is going environment friendly siya. Yung pwede natin siyang ma-reuse as much as possible yung ma-recycle para hindi na rin siya dumagdag sa basura. So, wala naman ako masyadong gustong sundin or ipatupad na parang very straight kasi ang hirap din po talaga. Although na doon tayo sa yung mga tao po magaling naman silang mag-segregate ng basura. Masipag naman po yung nagkukulit natin. Yun lang po siguro galing na lang po sa ating mga citizens yung initiative na mag-reuse o mag-recycle po ng mga nagagamit natin at nagagamitin natin sa bahay. Para po sa akin kasi dun sa tanong on solid waste management, kasi ano kaya yung basehan natin na nasasabi natin hindi maayos yung basura dito sa Mahaw? Para sa akin kasi I would commend yung previous administration up to the current administration because yung solid waste management plan has been effective for so long na, for so many years na. But kung talagang yun yung other countries nagsishift na sila into using biodegradable materials. And yung prices nun at par lang with the plastic eh. So, if you're familiar with the documentary na Down to Earth with Zac Efron, this is in Australia, even yung cling wrap, believe it or not, biodegradable siya. And talagang it can degrade in a week or two. So, di ba, kung nabibili natin yung plastic materials, we can buy din naman yung biodegradable, which the price is at par naman. So, ayan. Follow-up question lang po or gusto lang namin po kasi meron lang akong dun sa nasabi niyo po na yung sa Mahataw ang challenge dito, yung kapay-paro ng basura ng kabahayan. Hindi yung sa improper segregation or linawin ko lang, baka magaling kayo sa amin. Okay naman. So, yun na po yung question doon. Anong gagawin natin sa kapay-paro na yan ng basura? Anong mga strategy natin para may adequate? Una, dun sa kung marami tayong biodegradable na basura, ayun, doon ko din nakita yun sa Down to Earth na we can, each family, imagine mo each family merong kanya-kanyang
kanya-kanyang compost, diba? You can use that to, backyard gardening. So, one way to reduce yung biodegradable. And yung plastic naman, yun, talagang we have to shift talaga dun sa biodegradable materials. Para po sa akin, mag-inquire po ako ng anong magandang mekanismo o mag-inquire ako kung kailangan pa-training sa mga tao kung paano ma-recycle yung pwedeng i-recycle. Pangalawa, yung compost pit, maganda yung compost pit kasi mga nabubulok, babalik doon na maging lupa upang gawin natin pataba o fertilizer para po sa mga tanim po natin. Yun ang For me, one is to follow the provisions na nakasaad doon sa ecological solid waste management, wherein nandyan yung tinatawag natin na reduce, reuse, recycle. So yung tatlong R na yan. And of course, ituntan pa natin yung sabi ni Madam, thank you. Another one is, sa case ng Sangguniang Bayan, we will come up with the continuous amendment or amendment ng ordinance wherein maprotektahan natin yung environment lalo-lalo na sa mga basura. So, hindi na siya dadami, but rather, kung hanggang kaya natin, paliitin natin. Let's try to practice the case of Singapore and Japan. Thank you. Parang meron tayo, galing sa DepEd, reuse, recycle, pwede ako naniniwala. Okay? In the first place, siguro pwede natin i-discourage itong mga negosyante natin na magdala dito ng mga plastic na ito. Discourage natin. Masakit ito para sa atin, di ba? Kasi kailangan natin simulan. Kailangan na natin simulan ngayon. No? Hindi na bukas. Para sa ganoon, lumihit ang volume ng basura natin. At the same time, gaya ng sabi ng iba dyan, gamitin din natin yung tinatawag na compost pit para hindi lahat ng mga basura natin ay ibabalik natin o itatapon natin o ito sa mga basurero sa LGU. Pagkakanayan galing tayong isiping ordinance galing sa solid waste management. Ang nakikita kong problema dito, yung degradable, hindi natin problema. Kasi meron na tayong grinding ginagawa natin na fertilizer. Ang problema natin, yung plastic, yung mga residual. So, sa plastic, yung mga live plastic, kung pwede, opinion ko lang ito para ma-reduce kasi yung question, paano ma-reduce yung basura. Baka pwede, kasi mandato yung Sangguniang through ang ordinance na mag-legislate ng ordinance na every week maglabas ka na, for example, 5 kilos of residual, yan ang ilalabas mo para mapilitan yan kung iswag natin na i-recycle yan For example, yung solipin, ito LG na siguro may programa nito. Igagaray mo, gawin mo una, maraming pagkagamitan yan. Yung hard plastic, kailangan mo igagayan to monoblock. So, ang tagosin ng LGU, kung mayroong isang kataya, nabibili nito. For example, sa birthday, igagarayin mo lang, mayroong bibili yan. So, sa akin lang, hanap tayo ng kataya na bibili nito, yung mga resibo. Ano ba paling sayang mas degradable sayang? Ang makasagyan na may kakao sayang, na may bagong sayang. At ang gusto ko, mas tari, makapag ko so drum sayang sa pagkain ako siya daw ng magiging fertilizer. Basta, dyan ito mga tatay, ito tama, hindi na pa rin yan. Bukal patay wawala sayang, so matatag sayang plastic, degradable, tapos na-recycle ka sa pala fertilizer, ito pa rin yun. Pero, yung hard plastic sayang, mabilita pa, tutak may tutpabo, solusyon tara po daw rin mapapalita. Kasi wala tayong masilin pa na yan. Sana magkaroon tayo na may kartos tayo. Magkaroon tayo sa ganito, pero maparintaw yan. Ipay-padigyan po, araw yung plastic, hard plastic tayo, problema na bata na yan.
habang may tao, may kumakain, may basura. So siguro maganda dun, isang pag-aaralan na pwede tayo mag-invite ng specialist o yung, marami tayo kasi nakikita sa Facebook na yung gumagawa ng yung plastic, nire-recycle sa hollow blocks, yung mga ganun. Kung meron sigurong mag-introduce sa atin dito tapos pupuntahan ng munisipyo, talagang ma-reduce yung mga plastics natin. Kasi yan ang pinaka-problema natin. Hindi natin problema yung biodegradable yung plastics natin. Para sa akin, opinion ko lang, kung halimbawa itong maliliit na kahoy, kailangan yung kaliman ito bukid. Para sa akin, kung pwede wala ng permit. Pero kung halimbawa, malaking pulo siya, puputulin mo para gamitin sa pagpapatayo ng bahay, amenable ako na magkakaroon ng permit upang hindi ito maabuso. Para hindi maabuso. Kasi tayo kasi pagka binigyan ng konting oportunidad, inaabuso natin. Dapat isipin din natin ang ating environment. Diba? So, sa akin, yung maliit na kahoy na sa gabal sa pagtataniman mo, para sa akin, hindi na. Kaya libre na yun. Wala natin ko ng permit. Pero kung malaking kahoy, okay sa akin na magkakaroon ng permit para hindi maabuso. Para po sa akin, since nasa property ko, pwede ko siyang gamitin, tama, diba? Kasi yun yung bigla sa atin sa mga ibatan, kahit sino naman po. In terms of securing permit, hindi naman po siguro ipapatupad ng DNR yung ganong klaseng requirements sa ating may mga punong kahoy. Kung alam nila na makakasama yun sa atin, I mean sa kapaligiran. Kasi unang-una isla po tayo. So ang tanging humahawak din yan, syempre yung mga punong kahoy. I think and I would suggest siguro pagpupuan pa natin ng siguro mga ilang session yan para magkaintindihan po ang lahat. When it comes to securing permit, yung kagaya po na sinabi na magkakaroon ng or make it more friendly para mas madali dun sa mga kababayan natin na magkakakuha ng permit is siguro gano'n na lang po, gawin na lang po natin mas madali para sa mga kababayan natin, but not to limit to use their own, yung mga within their properties. So, yun lang po. Para sa akin, kailangan mo pong mag-seek ng permission sa DNR. Pero, di tayo ang habulin. Diba? Ang kwento sa ako kay Wala, ang gano'n, i-actual mo. Recently, nga naging ko, pero nag-isprel ba ba? Rapong kay Wala, nito na naibalaw. So, tapos ko nag-ismus permit, nag-engineer yung angle. So, kaya nang-isnas permit. That was the time nung pinayagan nila na magputol. So, para dyan na, ang kailangan mo kay Waya, as magkabada na kailangan yung bahay mo. Manang-isnas permission ng DNR, tapos mo, ginay mo lakatan. Para sa akin, yes po. Kaya lang, puputulin mo yung naaayon pa rin sa batas para hindi tayo ma-penalty. Yun lang po. Yakin, kailangan mo po kaya kayo ang ipermita. Pero nung kapiwal ba sa pawalan ng payag ako ba daw dapat ang bago permit niya? May kapiwal ba pawalan ko, discover pawalan ko, makiyat mo machip, kay kukulad, yan ngayon kung masaya pa ako si permit. Oo. Paano kung gusto sa doon? No. Dapat ang libre na sa yakin. Ako kapasama siya ng show. Actually, conflicting kasi yung batas eh. We are IP, pero under tayo sa protected area because of the NIPAS, E-NIPAS, and the BPLS. So, siguro, sa policy, hindi naman natin pwedeng hindi ipatupad yan ng isang government agency. Pabor ako, pero sana may consideration din po talaga ang DENR
in times of calamities. Kasi we both protect the people as well as we protect the environment. So it must be a win-win situation. Hindi lang environment ang puprotektahan mo. Protektahan mo pa rin yung tao. Why? Yung ginagamit natin na light materials, we cannot sustain, hindi niya nasusustain yung ayataw no anyinaw. Whereas if we are using local materials, time tested na po yan and we survive for hundreds of years as Ivatan using that one. So I believe in a win-win situation, magkaroon sana ng consideration in times of calamities. Thank you. So, okay, ang sagot ko, talagang mo lang sinabi ni kasamang Meso, talaga akong 15. Kung ipiral dito yung ancestral women titling, pwede tayo, alaw tayo. Pero kung sundan natin yung ipasakasaga, yung maternal protective system, bangga-bangga. So sa akin lang, okay lang na kung anong pinutol mo, papalitan mo. Kaya yung permitting, kung basihan natin yung regulation o yung sabi niya ng for rights of the LCI o tribe people, indigenous people, para mag-conflict yun sa BPLS So, sa akin lang, okay, magtanim tayo. Pero in short, or kahit na natakay kong i-reveal o amidahan natin yung BPLS para mas hindi lang kaano open pagputol ng kahoy o pagkuhain natin ng mga aggregate sa mga syudad. Kasi nakita ko sa batas pinoprotektahan yung environment pero yung tao hindi pinoprotektahan. Para sa akin kasi, halos nasabi naman na nila lahat yung good points, no? Well, lahat naman maganda. Kasi ako rin naman, gusto ko rin naman gamitin yung resources, yung natural resources natin in order for me to build climate resilient na bahay, di ba? Pero ano pa rin, doon pa rin tayo sa, let's look doon sa biodiversity pa rin natin na dapat mabigyan pa rin balance no ecosystem, no dawo. Akaso ka talaga ni Ate Cesa na bound pa rin dun sa pinapayagan ng batas. Kasi yung BPLS, kung nakikita natin, for the longest time, diba, parang Batanes is not Batanes without it. Diba? I mean, siguro si Sir Albert when he was nasa SP, diba, siguro that was your time, no? So, ayun, yun pa yung stand ko. Maliban siguro kung ang bukid mo ay nasa malapit sa water reservoir, siguro hindi tayo papayag. Siyempre yung pagkuha ng permit, okay lang yun kasi para ma-regulate, hindi maabuso. Pero sana, once na kumuha ka na, secure ka ng permit, dapat ma-aprobahan po nila. Kasi talagang kailangan mo kailangan mong gamitin sa paggawa mo ng bahay. Tapos, makakatulong ka sa kapwa mo kung may nangangailangan na wala naman siyang kahoy. Bibili pa siya ng light materials galing sa Milan, paborito pa ng mga ana yan. Magaganda pa naman yung kahoy natin. Yan po yung once na nag-secure ka ng permit, sana ma-aprobahan po nila kasi kailangan po natin yan. Sariling tanim po natin yan. Thank you po. Para sa akin po, para malaman ng taong bayan kung ano ang kasalukuyang programa o projects na inaano lang sa Sangguniang Bayan po. Para sa akin, why not? The same na kailangan malaman ng taong bayan kung anong nangyayari sa loob, kung anong pinag-uusapan. Sa akin, okay ako dyan. Para malaman ng taong bayan. Walang tatago. Agree din po ako kasi katulong ko silang meron. Gusto niyo ba niya ako? Maiba lang. Agree po ako. Once a week lang naman po yung session niya. For transparency na rin po. Para makita na rin po ng taong bayan kung gaano, ano yung abilidad ng mga nailulog nila sa konsepto.
Yun lang po. Para po sa akin, mag-agree po ako doon. With respect to freedom of information law, the law of FOI, and then yung sinabi po niya na yung transparency, and then as well as yung accountability. Maganda rin yun na venue kasi makikita rin talaga ng taong bayan yung point, yung stand mo on certain issues, and also it encourages yung tao to be involved, no? Kasi ang isang magandang batas ay hindi nagagawa ng isang tao lang. It should be a collective effort ng SB and then the whole community. Diba? Yung stakeholder mo, you have to involve them. Diba? Para we can come up with yung magagandang batas. Diba? Para sa ikabubuti ng nating lahat. Hindi lang ng mga nakaupo sa gobyerno, kundi pati na rin yung nasa grassroots. Kayo, tatapang nyo eh. Sa akin lang, nasa batas po yan. Depende yung sa internal rules of procedure ng sanggunian for the first session na kung okay yung open session sa public o mag-invite sila. Ako boto ako dyan. Tama yung kasabihan ng iba sa akin na dyan na makikita ng taong bayan kung ng abilidad o kakayahan ng binigyan ng trust o saray na i-present yung taong bayan sa konseho. Ako, agree ko. At saka malaman nila na kung ano yung plano, at saka pwede rin upon the agreement of the majority ng body, kung pwede silang makipag-deliberate o magbigay ng opinion o suggestion dun sa session. Ako po, agree ko po na pwede i-public yung session sa kanyang bayan. I will agree. I will agree on the airing in social medias as well as the libreng mag-observe sa session. Kasi ang session, it must be open to the public. But there are considerations na dapat sundan. One, it must be included in the internal rules of procedure. Second, it must not be concerned ng national security. Third, ito yung mga limitation eh. Yung third, kung sa judicial proceedings wherein the Sangguniang Bayan has the power to investigate and every barangay official, I hope I will not agree on that one na i-air mo. Kasi doon pa lang magkakaroon ng premature judgment. And third, kung ang Sangguniang Bayan ay magko-conduct ng inquiry in aid of legislation, hindi rin ako papayag na i-air yun kasi kawawa yung tao. There must be the presumption of innocence during the proceeding. Thank you. Ako po, papayag po ako. Pero gaya ng sinabi ni SB Nestor, depende po dun sa agenda. Yung pwede sa public kasi yan, magkakaroon ng pwedeng conflict, saka yun po, yun yung sabi ni SB. Pero ang okay naman ako dun sa pag-open niya kasi para mag-involve po ang mamamayan, para malaman nila yung ano nangyayari dun sa sa gaya naman sa SB. Yun ang po. Ang sagot ko lang, agree para sa transparency. Maliban doon sa hindi dapat na i-air doon sa mga sa mamamayan. Hindi nagtaka lang ako for the 9 aspiring candidates. Inaantay ko talaga sino ba ang mag-volunteer sa health. Wala! Pero alam niyo ba, let ako muna. Baka one of you mapalad, piliin niyo ang health. Alam niyo ang health, problema natin ang additional revenue. Ang health, napakalaki ng revenue ng LGU. Maliit ko lang, 1 minute. Pag ni-license mo isang health facility, the RHU itself, sa birthday, halimbawa, birthday center siya, sa bawang mga nanay, may 8,000. So, 1 minute. 1,800 ang bibigyan ng PhilHealth na capitation sa inyo. At yung LGU. Sa bawat anak na pinanganak niya, na inyong born
8 na rin. Another is TB. Sa bawat individual na matapos mo gamutin ng TB, nagamot man o hindi, basta natapos na yung treatment, another 8,000. Another is consulta package. Sa bawat individual, you have 1,700 population, I think, sa Macatao. Sa bawat individual na napakonsulta mo, magkakaroon ka ng application sa PhilHealth ng 1,700. So, 1,700 times 1,007, ilan yun? Yun ang kikitain. Di ba laki ng revenue? Kaya ako di pinili yung hirap. Kasi sa tingin ko sa Macatao, walang magkasakit. Ang Universal Health, alam po natin yun eh. ang target ng Universal Health, hindi yung may sakit, kundi tingnan namin yung healthy na tao. Kaya puspusan yung pag-assess. Kaya may bawat individual, kailangan mapuntahan mo, alamin mo kung ito ba ay healthy para ma-maintain mo yung healthy na, or kung may sakit para gamutin mo. Yun yung dalawang purpose mo. So hindi lang sa may sakit para ma-address mo. Sekretarya yung sagot ko. Ako magkakaroon na may alam. Baka ayaw ng kababayan na yung mga benefit yan, ayaw ng hindi yung mga tao yan nila. Income revenue po yun na LG. Ma'am, ayoko na po sa finance. Ikampanya na ako sa health. Ikampanya na ako sa health na ako. Joke lang. Ayun lang po. Sana mayroong pipili ng health sa mga committee na ano yun, pagkakalan po. Nakaback out po ako sa inyo. So, pwede, sir, may I? Kasi tama lang sa sabi ni ma'am. Kaya nasabi ko kanina, lahat ng programa sa Pilipinas nandito na sa Macatao. Ang nakikita kong medyo kulang, yung follow-up kung paano tayo maka-avail, mabigyan ng asitan yung mga kapwa natin na sectoral groups. Kaya kung sakali pala rin tayo, yan yung tutukan natin. Kung ano yung mga requirements na kakailanganin doon sinasabi mo nga, baka kulang pa, hindi pa na-comply ng LGU, ng RSU, yan po yung tutukan natin. Saka yung mga kailanganin ng mga sectoral group na pwedeng mag-comply ng mga grant na livelihood, yan po yung tutukan natin. Okay po. Kasagutan po nun, hindi ko lang sa information, kung baga, babalik ko sa inyo yung commitment nyo for the support. Halimbawa dun sa birthday nyo, kaya hindi na renew for the information ninyo. Yung RHU ngayon ay cease and desist order. Ang ibig sabihin nun, hindi muna mag-operate as birthday. So bawal magpanak doon na ngayon, kasi hindi pa na-renew yung kanyang lisensya. Ang problema doon, bakit hindi siya na-renew? Dahil meron kayong dapat i-comply. Yung RSI na item doon na nare-designate, supposed to be na hindi designated pero okay na kasi may ano to, maximum consideration. Kaya binigyan ng ano yun, nabigyan ng consideration na okay lang yung designate provided na merong first eligibility. Kaso wala siya. So ngayon, pending yung ano, yung opportunity. Tsaka yung isa, meron dapat MHO. Kaya lang, meron kaming pinagbigyan ng provisional license siya dahil may augmentation kami doktor. So ngayon, ang pakiusap namin sa inyo, since mandatory position ang doktor ng RHU para sigurado na may quality service ibibigay sa taong bayan, dapat may doktor. At yun yung kailangan sana na bigyan ng priority na mabuksan, mabigyan. Kahit buksan nyo lang yung item, kasi alam natin wala namang talagang mag-apply doon. Considering your classification, walang doktor na kakagat doon. Pero yun kasi
kasi ang requirement ng civil service ay ng central office na yun yung para mabigyan kayo ng rason na mabigyan ng augmentation dun sa deployment namin. At least nakita nila may intention kayo to hire pero walang applicant. So dun kami papasok na augment. Pero kung makita nila since devolution na, second devolution na, walang intention ng LGU na mag-hire through appealing a position, baka hindi natin pagbibigyan sa susunod na priority. So yun yung sana pakiusap ko, kung meron i-priority na position, doktor, kasi hindi magagawa ng doktor ang nagagawa nila. Ang ibang trabaho, halimbawa sa engineering, baka pwedeng ihunin muna natin na engineering kasi marami na mga marunong mag-ano doon. Pero yung doktor, hindi mo pwedeng i-delegate kahit kanina. Okay. Ang mas nakakatanda sa inyo? Ilan tanong po kayo? Itong malupit. Oo. Sabi, yung questions na tinanong sa atin ay kinalap na mga products natin. Meaning, yun ang mga pressing problems. Top of their concern. Dun sa mga, walang DOS na pumili sa committee ng mga aspiring candidates. Since yung agriculture and housing ang dalawa sa pressing problems ng Mahataw town, parang yung paggamit ng land ang kagad na naisip, which is very good naman. Parang hinahanap ko sa inyo yung konsepto ng housing project. Hindi po kumukunti ang ating populasyon. Dumadami, lumiliit ang area ng for land use, for farmland use. Dun sa mga nagsuggest ng paggamit ng land area, paano nyo po i-address yung mga nasa Pasko na madaming shanties na yun ang unang-unang napipinsala during typhoons. Kino-consider nyo po ba na mag-project ng housing project for the residents na walang sariling bahay? At paano nyo po yun magagawa? Or in general or idea? Lahat po nung sumagot ng agriculture and infra. Maraming salamat. Sino po yung voluntary na sasagot sa mga aspirant? Pwede ba nasa akin na yung mic? Sige, unahin natin si Vice, tapos sunod na lang po si Nestor. Ano yung specific, kung halimbawa yung taga-Pasko gusto pumunta dito? Hindi po. Ano yung question? Yung mga wala pong bahay na dumadami po sila, mga impulsyon, local. Ang question mo, mayroon bang reserve ang LGU Mahataw para dun sa settlement o kapagawa na para i-address po yung tawag nito, nasisirang pintaan. Para manilipat sa dito? Para yung mga hindi po ililipat. Yung mga residente ng Mahataw na wala sa bahay na siguro yung gusto mo ba halimbawa yung taga-Mahataw na walang sariling lupa or mabukid o mababayan na wala na silang mapagtayuan, meron bang programa pwedeng i-provide ang LGU na parang pabahay ba? Certain area na pabahay. Housing project. Kasi kami na issue natin is pwede tayong magpunta sa agricultural. What if yung tao wala na siyang agricultural land na available for or safe na paglalagyan ng bahay? So parang isang area na pabahay kung meron programa paano yun na pwede paano nila uumpisahan, paano nila address yung So ang unang
sagot ko dyan, parang mayroon tayong specific area for stranger, halimbawa. Ito, sa amin lang, sa sanggunian ito napakamadali. Kung ang susundan natin o mag-a-apply yung sa sabi nila na the power of malalaman ko ito mamaya yung power sa sanggunian na pwedeng mag-adapt ng ordinansa. Pero tungkol sa residential, medyo mahirap po. Kasi mayroon tayong sundan, gaya ng pag-designate ng residential area sa CLUP namin, mayroon po rin sinusundan. Para, halimbawa, sa lugar na to, lahat ng, sabi nyo ma'am, dito sila. Yung pag-authorize ng NGO kung saan sila mapupunta, binabase po dun sa populasyon. Kung every year, kung nanganganak, may formula yan kung ilang kakailanganin mo na lupa na para sa kanila. So sa ngayon lang, sa programa ni Mayor, mayroon po sa Jura. Ito pinapag-aralan po ng sanggunian with DNR. Kung paano po mapalaki o ma-expand yung pwedeng pagtayuan o pagbahayan ng mga kababayan namin ito. So, kung akong tatanungin mo, bakit hindi pwede? Number one, kasi automatic populasyon siya ng Mahataw yan eh. Additional sa NTA natin sa SER nasin, sa SER ng NGO sa National Allocation. Pangalawa, makakatulong yan sa income ng NGO. So, yan siguro titingnan. Pero kung wala yung sabi kong guidelines na galing sa Luzon, kung NGO, the power of local autonomy, pwede po. Ang suggest ko lang po sa Jura. Pero kung sa CLUP natin, meron tayong expansion residential area dito po, ayon dun sa panuntunan o basis galing po sa Luzon. Thank you. There are two ways or approach that we can possibly take here. Okay, so considering the power that is being vested on the local sanggunian, one is we can identify an expansion area na siya as a residential, and then it will be followed by a legislation na wherein we are going to amend the comprehensive land use plan. The second approach there that we can take is pwede natin magkaroon ng social housing program. But the problem with social housing is medyo malaki yung pondo na kakailanganin. So it takes a political will from the Sangguniang Bayan as well as the local chief executive na magkakaroon tayo ng socialized na housing, wherein yung mga bagong married couples na wala pang bahay ay pwede nilang magamit, o yung kababayan natin na displaced by calamities, pwede nilang magamit yun. So again, two programs ang kaya natin or posible natin magawa. Yung revision ng CLUP natin ng Corona, expansion ng residential, and the social housing project or program. Thank you. Maraming salamat SQ Nestor. Mayroon pa bang katanungan galing sa Cairo? Wala na. So, sa mga first, meron pa ba? Si President. So, okay na. So, ngayon, pwedeng, parang lang yung time natin, pero i-recreate ko lang itong kung pwedeng magtanong isang kandidato, saka po kandidato, provided yung question po, questions
related to individual private life or personal affairs will not be permitted. Ituloy, magtanungan tayo o dito na tayo? Kayo na lang. Isipan niya siguro. Sa ating opinion siguro na parang yan, pag kami na magpapapayan tayo. Ako nga po question. Yes. May tanong po kayo natin, di ba? Pwede ko na? So, pag-alam ko, 23 or 24 was finals of the Sangguniang Council of Macau. 22. So, ngayon kami lang na dumulong sa invite, sa invitation nyo. So, ano kayang benefits na kami na pumunta dito na galing sa yan? Una po, yung sponsor nyo sa gagawin nating pag-post sa social media, ayan po ay isang paraan para po makilala ang bawat kandidato kung ano po ang layunin ng bawat isa para sa pagpanday ng maayos na batas sa ating komunidad. So, nakikilabis po ang bawat kandidato kung ano po ang saloobin niya para sa kanyang kababayan. At dito po kayo na ipapakilala at na ipapakilala ang iyong kakayahan para maglingkod sa ating bayan. So mali po ito na pamamaraan kasi nakikita po namin ng mga nakaraang eleksyon, hindi po kasi napagbibigyan ng pagkakataon yung mga sangguniang bayan, mayors, kundi ang governors lang at congressman sa maliit na pagkakataon. Eleksyon na bukas, bago sila nabibigyan ng pagkakataon para ilahad ang kanilang advocacy o gustong gagawin kapag sila po ay nanalo. So sa maliit na pamaraan na napag-isipan ng kapwa Kayaro, ay may isasagawa po natin at may pakita natin sa taong bayan kung ano po ang ating salupin para may parating sa kanila. So, wag po kayong mag-alala, kaya ginagawa namin parang private lang po, konti po kami, para at least maayos po yung pag-edit. Mapaiksi po yan. Ano yung hindi maayos na pag-usapan dito, matatanggal. At kung ano lang po yung makatanungan at kasagutan doon sa tanong, yun lang po yung may lalahad sa social media. Maraming salamat po. Dagdagan mo lang. Tama ko yung sinabi ni Team Mali. Ang dagdag ko lang, sa experience natin, tumatanda na tayo, maraming nakukuha o naiingan yung kumandidato dahil napilitan sila, pinilin sila. At kadalasan yun, based on my experience, maraming hindi nagsasalita pagdating sa sangguniang bayan. Pero, nakaka-3 terms sila, di ba? Nananalo sila, bango sila eh. Magaling sila mag-smile, o pogi sila, o magaganda talaga sila. Iba yung aura nila, iba yung may karisma, iba yung karisma nila. So dito sa ginagawa natin ngayon, at gagawin pa natin sa mga susunod na eleksyon, ito rin yung isang batayan upang masala na rin ang mga kakandidato. Yung gusto talaga bumarap sa publiko na gusto mag-stand o gusto tumayo dun sa mga dapat na ipaglaban para sa tawag na o pangangailangan ng kababayan. So yun lang. Thank you. Sa sagot ni Sir Manny at kasi Sir Albert, satisfy na ako sa sagot niyo. Kasi ang dami talagang gusto eh. Dito pa lang siguro makikita na natin mga kababayan kung talagang gusto at saka seryoso at saka may programa.
lahat kami dito ng mga aspirants mula sa mayor hanggang sa sanggunian may plano yan sa kabuluhan ng bayan natin. So, ito ay isang paraan o avenue na may paalam mo sa kababayan natin na yung plano kung sakalit palalim tayo. So, sa ngalan po ng aking sarili, basta kakasamahan ko, maraming salamat sa Rotary Club na naisipan nyo to para lalo na mapakilala nyo kami sa mga kababayan natin. Doon sa 22 na kandidato, palagay ko, hindi sila na magkakamali na pumipili kung sino yung karapat-dapat na ilan nila sa sangguniang bayan na may puso, may pagmamahal sa kababayan nila. Sa mamangay sila. Imagine yung mga kababayan natin sa Manila. First, buong Pilipinas at buong mundo. Na, alam mo, tagang Mahataw yan. Ano kayo nangyayari sa Mahataw? Sino ba yung mga kandidato? So dito sa ginagawa natin, marilingin po kayo, mapapanood nila kayo, yung mga kandidato, at ano pa kayo nyo, ano yung gusto nyo mangyari para sa Mahataw? I would like to take the opportunity na magtanong yung isa sabi niyo to ask yung ay mga kasama ko dito. Also siguro sasagutin ako sa tanong ko. Of all the sectors na nabanggit natin, napahabol pa yung health, there was no question about sa mga kabataan sa ating youth sector. So, ang tanong ko is, naniniwala po pa rin ba tayo na ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Yun po. Siguro ako na lang din. Sige. Ako na lang din ba? Sagutin mo. Ay, magsagot. Sagutin mo yung tanong mo. Sige, applicable sa lahat. Okay. Sino yung gustong sasagot? At least, hindi siguro lahat na para hindi malimit yung time. Para hindi tayo gamihin. At least may dalawang sasagot. Sige po. No? Gusto ko rin sumagot. So, sino yung voluntaryo na lang? Sino ba una? Si SB? Sige. Yun, kasi di ba 25 lang ako yung pinakabata dito. Well, considering na ako yung pinakabata, siguro alam naman nila lahat that I'm the youngest of the candidates. Siguro ako dun sa tanong ko na naniniwala pa rin po ba ako? Oo, naniniwala pa rin ako na ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Kasi naging kabataan naman ako, naging kabataan naman din tayong lahat, diba? And ngayon, yung nangyaring pag-unlad, yung progress na nangyari na sa ating bayan is very far from what is decades ago, diba? So hanggang ngayon nakikita natin that, siguro nakikita natin, napapansin natin that the youth sector, medyo nag-iba na yung landscape ng una behavior, ng kung ano mang aspect ng kanilang pamumuhay ngayon. So, sa legislation siguro, dapat partner din with the executive, the implementing agency, and then the community, no, to address kung ano yung mga kailangan ng kabataan natin. And also, not just yung hindi lang yung hindi lang yung mga physical activities or whatsoever, kasi ang daming sports activities that our youth sector is involved in. But ako yung particular sa mga kabataan is yung mental health. Kasi sa panahon natin ngayon, it's very inevitable na yung mga decision making ng kabataan is somewhat siguro poor because hindi natin nag-guide na siguro ng maayos or dahil sa busy tayong lahat, kanya-kanya natin mga buhay, diba? It's very relevant pa rin na yung mga kabataan ay pagtunan natin ng consent. So with proper legislation sa mga programs ng youth sector and implementation, siguro talagang marirevive natin as small as Batanes, we can be a model to the rest of the Philippines na we have magandang programs with the youth sector. Sir Nestor, kung mayroon pa gusto na sasagot sa katanungan niya, pwede po. Yes, I do agree na yung kabataan ay pag
pag-asa ng ating bayan. For one instance is that yung involvement nila sa governance. So ito ay nakikita natin in all the levels of governance. Kung titingnan natin sa barangay, may involvement ang youth. When we go higher sa municipal level, may involvement na naman ang youth by means of the ex-officio until to the provincial level. So, sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng exposure, nagkakaroon sila ng experience, at nagiging partner sila ng pag-unlad. So, it's a matter for them na gamitin nila yung oportunidad na magkaroon ng mga meaningful legislations para matulungan yung kabataan. So, another thing is, i-empower din natin sila by means of support sa education. So, they cannot be a good leader unless they have a very good training background, both in experience and education. Thank you. Nakakalungkot din kasi dito sa Mataw dahil nung nakaraan yung SK natin, ang panatayan talaga, walang SK na nag-run. So, nakakalungkot. Ilan lang po. Sana padamihin. Sayang din yung opportunity, ma'am, na magkaroon ng leader. Dahil kabataan po sila, talagang pag-asa ng bayan po yan. Kasi sila, may time po sila na mag-explore o mag-continuous learning para po sa ikabubuti ng environment nila o ikabubuti ng komunidad po natin. Yun na po. Wala naman po akong question, but I would like to take this opportunity, of course, to thank RCBY for the initiative, for inviting all of us, the aspirants. This is such a worthwhile and meaningful open forum session. So it gives us, of course, the opportunity for us to share our objectives, our goals. Siyempre, papunta na tayo sa exciting part. So I would also like to thank yung mga kasama natin for tonight. So I hope you all agree with me na isa lang naman din po yung goal natin, ang mapaganda at mapalakas lalo ang mga tao. So thank you very much lang naman. Maraming salamat na Momonet. Ito na siguro yung pinakahuling katanungan. Close ko na sana pero kinalapit ako ni Pangulo. Sensya, pero thank you, Sir Romy. Then, siguro yan ang nakaligtaan din, but sa Pasko, may mga kasama yung sumatanong na nabuti. But, yun, tungkol naman sa social media, si Ma'am gusto sumunod na. Kita niya sa mga anak natin, mga bata pa lang, di ba? Halos kasignan niya pa sa mga kaibigan. No, pansalang ng parents, na may bago, cellphone. At nakita natin yung epekto, nagiging addicted sila sa cellphone hanggang paglaki nila, nagiging problema din ng mga gulang. As legislator, for example, halimbawa, manalo po kayo. Ano ba yung magandang programa natin para mabawasan natin ang sobrang paggamit ng social media na hindi na nakakatulong. Kaya ano yung nakakatulong sa kanila, mag-research, etc. Ano po kayong magandang programa na pwedeng ibahagi o activity na gagawin natin para sa mga kabataan natin o para ma-educate ang parents natin na hindi maturuan ng madisiplina sila sa mga anak para sa paggamit ng cellphone, ng social media. Challenging problem para sa mga magulang. But it takes effort both in the part of the parent as well as pagdating nila sa school, may responsibilidad din ang school. So sa bahay pa lang, there must be restrictions coming from the parents na hindi sila dapat ganong katagal pagdating sa use of cell phones or other gadgets. There must be some activities that can be initiated na para ma-divert yung attentions nila. Pagdating naman sa school, may responsibility din ang teacher na tutulungan yung bata and explain yung side effect or yung magiging problema pag sila ay na-over
sa paggamit ng gadget, specifically yung radiation na nakukuha or whatsoever doon sa paggamit ng gadget, which will be detrimental doon sa health ng bata. So, pagdating naman sa legislation, medyo mahirap ang i-legislate mo na ibabawal sila. But of course, proper information dissemination, proper education approach doon sa mga magulang, pwede nilang matulungan yung anak nila mismo na ilimit yung paggamit po ng gadget. Thank you. Kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa pagtugon sa inyo, sa aming paanyaya. At sa 22 kandidato po, yung hindi po nakarating ngayon, wala na pong tsansang maulit to. Pero sa mga umaten, mayroon pang isang second segment. Pag matapos po lahat ang ibang municipality, kung may time pa, at kung gusto nyo pa, at kung yung assessment nyo po ay nakakatulong po ito, magagaling din po sa inyo yung evaluation nyo sa amin. Yun lang po. Maraming salamat. At, bilang pagtatapos, ito ay napaka successful, kumbaga, on your part and on our part. Kasi hindi namin na-expect na ganito ang turnout nung invitation namin kasi this is bagong club. So, parang yung trust nyo na makipag kapehan sa kayaruan, hindi pa natin sigurado. Pero yung willingness nyo na maging part nito is a big factor, lalo na sa amin na taga-Mahataw. Kasi yung una, medyo na kung pagbalik nilang mag-distribute, isa lang ang nag-confirm. Sabi ko, paano tayo magkapehan? Isa lang. Then, after a day, nagdagdagan ng isa. So, hi guys, ganito ang number natin. So, laki pasasalamat po namin na kayo ay willing na maibahagi sa amin na mga butante dito sa Mahataw. Ito ay hindi sa amin personally. Kasi siguro medyo kakilala na tayo. Pero this is for the benefit ng ating mga kababayan na hindi nakakilala or wala silang way na makilala kayo personally. Kasi although mag-iikot kayo, pero hindi nyo naman ilalatag sa kanila mga program nyo isa-isa, diba? So, ito yung way na, kasi ang mostly sa atin, porket kilala mo siya, bubutohan mo siya. Pero pag bisan matatalino na rin ang mga kabataan na, ano bang magagawa nito? So pag hi-hi lang kayo sa daan, hindi nyo ma-share sa kanila kung ano yung pwede yung, ang kakayahan nyo na pwede i-share sa ating community. So yun yung way na matanggal natin yung ganong perception ng mga botante. Kailangan lagi talaga na mapili natin yung may programa, may malasakit sa ating bayan. So, sa ganitong pagkakataon, muli nagpapasalamat po ang kabuuan ng Batanes Yuru sa inyong pagtugon sa pag-anyaya nito at sana wish po namin sa inyo na kung ano yung kagustuhan sa puso niya na magsilbi ay tugunan ng alam ng Diyos kung ano ang pwede niyong ibigay sa ating kababayan para sa ikabubuti ng lahat. Maraming salamat po at good luck po sa inyong lahat.